We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper nagsimula na ngayong araw. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, anumang araw ay ibibigay na ng LTFRB ang fuel subsidy sa nasa halos 8,000 na drivers at operators dito sa Region 1. Sinimula na ngayong araw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper at operators sa Metro Manila. Ito'y tulong para sa transport sector na patuloy na naapektuhan sa paggalo ng presyo ng produktong petrolyo. Sa datos ng DOTR at LTFRB, nasa 1.36 million na operator at driver sa buong bansa ang makatatanggap ng ayuda. Nasa 8,000 tsuper mula sa Region 1. Pero ayon sa LTFRB Region 1, posibleng sa mga susunod na linggo pa makatatanggap ng fuel subsidy ang mga tsuper at operator sa rehiyon. We're still waiting for the advisory from the central office kasi anytime pwede na kaming magbigay ng mga requirements para nila sa banks yung mga nila. Malaking bagay sa transport sector ang tulong mula sa national government, pero hiling nila na sana'y maibigay na rin ang kanilang ayuda. Sana madaliin po para naman kasi makaluwag-luwag ng konti. Kung meron sana di okay, mas okay. Sana dumating na. Samantala, hindi pa raw naabisuhan ng mga PUJ driver at operator sa Ilocos Norte tungkol sa matatanggap na ayuda. Ewan ko kung mayroon na kasi itong araw na ang sinabi nila na i-release nila eh. Ewan ko lang kung kasama ka namin dito sa Norte, baka sa Maynila naman lang. Git naman ng LTFRB na kailangang mayroong prangkisang pampublikong sasakyan o nakarehistro sa LTFRB upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Chris, nagre-range sa 1,000 hanggang 10,000 pesos yung fuel subsidy para sa transport sector. 10,000 ang ibibigay para doon sa mga modernized na PUV at UV Express, habang 6,500 naman para doon sa mga traditional na jeep, UV Express, shuttle at tourist buses, at maging sa may school transport services, habang 1,000 naman ang ibibigay para sa mga tricycle driver, ganun din sa mga delivery rider. Ngayon, alamin naman natin yung reaksyon ng mga tricycle driver dito sa lungsod ng Dagupan kung kumusta so far yung 1,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay para sa kanila. So dito sa ating kinaroroonan, ito yung paradahan ng mga tricycle dito sa bahagi naman ng Dagupan City. Alamin natin kung ano ba yung kanilang reaksyon doon sa fuel subsidy. So unang-una sa lahat, kumusta ho yung biyahin natin sa ngayon? Okay naman. Maganda-ganda. Kumustang kita? Ganun pa rin. Maayos. Oo. Sir, may fuel subsidy para sa mga tricycle driver ho. 1,000 piso yung fuel subsidy. Gaano kalaking tulong yun para sa inyo? Ibig sabihin, malaking bagay na ba yun? Malaking bagay sa amin, lalo't na mahal ang presyo ng gas. Oo. Makakatulong sa mga pamilya namin. Oo. Parang ang alam ko, sir, last year pa nung huling makatanggap kayo ng fuel subsidy. So ngayon, inaantabayan na nahunin nyo kahit papaano. Sana kung magbibigay sila. Oo. Yun lang. Malaking bagay. Oo. Okay, anong pangalan ninyo, sir?
Alright, thank you so much, sir. Chris, paalala ng LTFRB na yung fuel subsidy ay ibibigay yan, ipapadaan through doon sa sinasabi nga nila na mga cards na ibinigay ng LTFRB sa mga transport sector sa Region 1. So anytime ay marireceive na rin ng ating mga kababayan ng mga transport sector yung fuel subsidy. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sugatan ng 3 katao kabilang na ang magkapatid matapos ang magnitude 6.4 na lindol na naramdaman kagabi sa Calayan, Cagayan. Tutukan sa report. 2 babaeng magkapatid ang nasugatan matapos magiba ang pader ng kanilang bahay nang yanigin ng 6.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon na sumentro sa Calayan, Cagayan pasado alas 7 kagabi. Nakilala ang magkapatid na si Baby Cathy de la Cruz, 13 anyos, at Carmela de la Cruz, 12 anyos, residente ng barangay sentro ng nasabing bayan. Ligtas naman ang magkapatid na agad nilapatan ng paunang lunas. Sugatan din ang isa pang 17 anyos na dalagita na si Rylen Rayawan ng barangay Kabudadan matapos tamaan din ng debris. 3 bahay sa barangay sentro at Kabudadan ang nasira. Aabot sa 3 pamilya katumbas ng 20 individual ang inilikas at ngayon nananatili sa barangay multipurpose hall. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa pinsala ng lindol. Ongoing pa sir ang assessment ng LGU with the Endrimo doon sa mga island barangays din. Nagkaroon din ng malalaking bitag ang mga gusali ng Calayan High School Main kaya ipinag-utos kaagad ng lokal na pamahalaan ang inspeksyon sa lahat ng gusali. Sa mga larawan na ipinost sa social media account ng Calayan Municipal Information Office, makikita ang malalaking bitak ng gusali. Dahil dito, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calayan kasama na mga island barangays ngayong araw, September 13. Nanawagan ang Cagayan DRRM Office sa mga kaanak ng mga taga-Calayan na nasa ibang lugar na huwag mag-alala dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Huwag po silang mag-alala. Tuloy-tuloy po ang pag-asikaso ng mga lokal na pamahalaan nila sa pamumuno ni Mayor Chong Lopez. At nakaantabay rin po ang pamahalang panlalawigan kung anumang assistance ang maibibigay natin sa bayan ng Calayan po. Naranasan din ang pagyanig sa Ilocos Norte pero ayon sa PDRRMO, wala namang naitalang napinsala at nasaktan sa probinsya. Pinayuhan ang mga residente na maging alerto sa anumang sitwasyon. Naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Isabela at Aurora. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Arestado ang sospek sa pagpatay sa 3 katao sa Limay, Bataan. Ang detalye sa report. Bakas pa ang mga dugo sa bahay na ito sa Limay, Bataan. Natagpuan sa loob nito ang mga bangkay ni Rosita Lobaton, 70 anyos, Maris Sampang, 60 anyos at apong si Rain Joy, 11 anyos. Ayon sa pulisya, sospek sa krimen ang kinakasama ni Marie na si Arvin Martin na hindi niya nagustuhan ng pakikipaghiwalay sa kanya ng biktima. Matapos umanong palayasin, bumalik ito sa isinagawa ang krimen. May mga witness tayo na mula hanggang 12:30 na nag-away sila hanggang sa may inawakan sa panaksak at itong witness ay natakot tumakbo. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng PNP. Sabi ng pulisya na kayo namang suspect ng gawin ng krimen pero todo tanggi sa akusasyon ang suspect. Pinuntahan namin siya. Una niyang bumad, ang sinabi niya ay parang hindi po ako ang pumatay. Which is di wala pa akong sinasabi sa kanya. Mahaharap ang suspect sa reklamong multiple murder. Pwede nating masabi na ito ay a certain crime of passion or a crime of hate or dahil ayaw niya makipaghiwalay. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagsimula ng tumanggap ng bultuhang orders ang ilang printing shop sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Bultuhan na ang order ng campaign paraphernalia sa mga printing shops sa Mangaldan, Pangasinan. Mahigit 1 buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sila na rin ang mismong nagdidisenyo sa campaign poster na nais ng kandidato. Bukod sa tarpaulin at papel, marami ring nagpapagawa ng campaign t-shirt.
Sigurado, bultuhan yan kasi alam mo ng mga Pinoy, pag malapit na doon sila magpapagawa ng marami. Depende sir sa mga package na kukunin nila, mga package A, package B. Inaasahang tataas pa ang demand sa campaign paraphernalia sa Oktubre. Kapag talagang marami yan, siyempre i-overtime para at least makabol yung mga nila, yung mga kailangan nilang tarhita o kaya tarpulin kaya. Meron nagpagawa. Nakuha na nga yung iba eh. Nakatakda sa October 19 hanggang 28 ang campaign period. 2 by 3 feet lang ng campaign poster ang papayagan na ikabit sa mga common poster area. Paalala ng COMELEC, bawal magbigay ng pamaypay, payong at t-shirt, pati ang paggawa ng mural sa barangay na may mukha at pangalan ng kandidato. Nakamonitor na ang COMELEC sa aktibidad ng mga kandidato para maiwasan ang premature campaign. Hindi na po siya pwedeng mangampanya mula po September 3 hanggang sa October 19. Kasi ang campaign period po sa October 19 ba. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ibinahagi naman ng 100 taong gulang na lola sa Kalasyaw, Pangasinan ang kanyang pamamaraan para magkaroon ng mahabang buhay. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Kilalang matiisin at mapagmahal na ina at lola para sa kanyang mga mahal sa buhay ang 100 years old na si Gregoria Estrada o mas kilala bilang Bai Guring mula Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Ipinanganak noong May 25, 1923 si Bai Guring. Para kay Bai Guring, kalabaw lang daw ang tumatanda dahil sa kabila ng kanyang edad, nakakapaglinis pa siya ng kanilang bahay. Bagamat mahina na ang pandinig, matalas pa rin umano ang memorya at malinaw pa ang paningin ni Bai Guring. Berting. Gloria. Boy. Aure. Yung mag-floor wax po, magtupi ng mga damit niya, yun. Kaya pa niyang maligong mag-isa din. Naging mananahi si Bai Guring noong kabataan niya hanggang sa lumipat sa pagtitinda ng tinapa upang mabuhay ang 4 na anak. Ang maituturing na sikreto sa mahabang buhay ni Bai Guring, pagkain ng gulay at isda. Labis ang pasasalamat ng kanyang kaanak sa naging sakripisyo ni Bai Guring na tumayong ama at ina sa kanilang pamilya. Naghirap siya ng gusto, mahirap mong buhay namin noon eh. Ano kami sa bukid, yung nabumulot ng palay, nangunguha ng damo para ibenta, pagkain ng kabayo yun eh. Pagdating ko sa eskwela, ibibenta ko siya, nangunguha ng damo, gano'n. Kaya sabi ko siguro kaya humabang buhay dahil naranasan niyang hirap. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 53 anyos na lalaki matapos na makailang beses na masagasaan sa Umingan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Kalunos-lunos ang sinapit ng 53 anyos na si Atong Maure matapos sumanong makailang beses na ma-hit and run sa Barangay Kaordanetaan, Umingan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV camera, nasagasaan ang biktima ng 2 magkasunod na sasakyan. Ilang minuto lang, muli siyang nasagasaan ng 2 pang magkasunod na motorsiklo. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Makikita po sa CCTV sir na marami pa pong dumaang sasakyan dun sa nung pagkatapos po niyang kasagasaan. Dahil nga po marami pong nakasagasa, yung mukha po na uncle po namin medyo napit-pit po. Ayon sa pulisya, posibleng inatake ng sakit na epilepsy ang biktima habang naglalakad sa kalsada. Sakto namang paparating ang mga sasakyan. Hindi patukoy ng pulisya kung anong sasakyan ang unang nakasagasa sa biktima. Nangangalap pa ng karagdagang CCTV footage ang pulisya.
pahirapan sir kasi yung mga ibang CCTV natin kasi sir hindi na gumagana, yung iba medyo hindi pa high resolution. Hanggang ngayon, ongoing pa rin yung kon natin. Nananawagan ng kaanak ni Maure sa mga driver na nakasagasa na sumuko na sa otoridad. Gusto lang po namin na harapin po nila yung kanilang obligasyon para magkaroon po ng hustisya yung pagkamatay po ng uncle po na. Russell Simorio, One North Central Luzon. Nahulikam naman ang pagnanakaw ng 2 menor de edad sa isang establisimento sa San Juan, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng autoridad ang 2 suspect sa robbery incident sa isang bike shop sa San Juan, Ilocos Sur. Madaling araw ng tangayin ng 2 lalaking menor de edad ang ilang bicycle parts na nagkakahalaga ng higit 30,000 pesos. Sinira nila ang padlock gamit ang bolt cutter. One time daw may mga pumunta doon na nagtatanong-tanong kung may mga ganun silang spare parts. Tinamagaan din, nanakaw na yung mga spare parts. Yun yung mismong tinatanong nilang mga spare parts ang nawala. Narecover ang ilang bicycle parts na ninakaw ng 2 binatilyo. First time nga ako ma'am manakawan kasi nagkampante naman ako ma'am na di naman siguro magagawa ng mga bata. Yun kasi ang isip ko ma'am. Dinala ang 2 sa kustodiya ng DSWD. Huli sa checkpoint ng Santa Cruz, Ilocos Sur, ang 20 anyos na si John Lee Belda, residente ng Salapadan, Abra, matapos mapag-alamang nakaw ang minamaneho niyang motorsiklo. Wala umanong maipakitang anumang dokumento ng motorsiklo ang sospek na pag-alamang nakaw ang motorsiklo sa Tarlac City nang beripikahin ng mga otoridad. Tapos namin nun, biglang dumating yung sasakyan. Di naka-open yung headlight niya, sir. At saka kitang-kita na walang side mirror. Sinita namin siya. Wala siyang may pakita na driver's license. Nasa kustodiya na ng Tarlac Police ang sospek na naharap sa patong-patong na kaso. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Isang hinihinalang kaso ng tigdas ang naitala sa Dagupan City. Narito ang exclusive report ni Jasmine Gabriel Galban. Nakabantay ang City Health Office sa posibleng pagtaas ng kaso ng tigdas sa Dagupan City. Ngayong linggo lang, isang suspected measles case ang naitala sa syudad. Wala naman siyang possible exposure na tinatanong namin. Walang possible exposure kasi sa bahay lang. Isa sa ilalim sa confirmatory test ang blood sample na nakuha mula sa suspected case ng tigdas. Bakunado na kontra tigdas ang anak ni Aling Rowena pero maingat pa rin siya sa kanilang kalusugan. Pag maraming tao, yung hindi siya inaano para hindi siya mag-post sa maraming tao. Sa ngayon, activated na ang measles fast lane sa mga pagamutan sa Dagupan City. Ayon sa Health Authority, nakahahawa ang tigdas. Maaari itong magdulot ng komplikasyon katulad ng pneumonia, conjunctivitis at pamamaga ng utak. Panawagan ng Health Authority na agad magpakonsulta sa ospital sakaling makaranas ng sintomas ng tigdas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 25 anyos na OFW na tubong Mangaldan, Pangasinan na minaltrato raw ng kanyang amo sa Saudi Arabia, nakauwi na sa bansa. Sundan sa report ni Russell Simorio. Bangungot kung ituring ng 25 anyos na overseas Filipino worker na si Jessica De Vera ang pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Tubong Barangay Gisang, Mangaldan, Pangasinan si Jessica. September 4 nang makauwi siya sa bansa matapos tulungan ng Municipal Migrant Desk Office. Tapos wala kang oras sa pagkain doon. Halimbawa kakaupo ko lang yan na tinatawag na ako. Kaya yun, sabi ko, nahirapan ako dito, hindi ganito yung inaasahan kong trabaho. Tapos kinukuha niya lahat ng gamit ko. Ikinuwento ni Jessica ang masalimuot niyang karanasan sa Saudi Arabia. Umabot pa raw sa puntong dinuraan at ikinulong umano sa kwarto ng kanyang amo. Wala rin siyang sapat na pahinga dahil ang paglilinis sa 2 bahay umaabot hanggang 3:00 ng madaling araw. Kahit nagtatrabaho, umiiyak. Siyempre yung ginagawa niya ganun, pagod na pagod ka na tapos duduraan ka pa tapos ginagawa mo na nga ng tama yung trabaho mo .
Hindi na ako nagrereklamo. Tapos kahit na pagod ako, pinagmamasahe pa ako. Hindi ko naman natrabaho yung magmasahe. Magmamasahe pa ako ng buong katawan niya araw. Ang report na sa akin is hindi na pinapakain. Tapos yun nga at parang pinaguhubad pa. So hindi naman natin gusto na may mga ganong pangyayari sa mga kababayan natin. So yun nga, agad tayong umaksyon. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil nakauwi siya in good condition. Hindi man pinalad sa amo si Jessica, handa pa rin daw siyang sumugal sa ibang bansa. Sa tala ng Migrant Desk Office ng Bayan, umabot na sa 7 ang napauwi nilang OFW dahil sa pagmamaltrato simula noong Enero. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa ibang balita, dinagsa ng mga residente ang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Lawag City. Sundan sa report ni Gab De Luna. Dinagsa ng mga residente ang Kadiwa ng Pangulo sa provincial capital ng Ilocos Norte. Bahagi ito ng post-SONA caravan kung saan handog ang mga murang bilihin para sa mga mamamayan. Ikinatuwa ito ng mga mamimili dahil malaking tipid daw ito mula sa regular na presyo sa palengke. Dapat ganito para hindi ba hirapan ng tao na bumili ng yung hindi mura. Tampok ang mga produkto ng Ilocos Norte, kabilang ang 25 pesos per kilo na NFA rice, 150 pesos per kilo na bangus, at iba pang mga produkto tulad ng honey, ginger wine, bugnay wine, rice coffee, mga gulay at pampasalubong na mabibili sa murang halaga. Meron naman kaming kita kahit paano and we are thankful for the Kadiwa. Samantala dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa palengke, nagtatanim na ang ilang residente sa Bakaray, Ilocos Norte sa kanilang bakuran. Si Aling Zenaida, nililinisan nila ng kanyang asawa ang kanilang bakuran upang makapagtanim ng mga gulay tulad ng kamote, kamatis at sitaw. Napilitan daw silang magtanim dahil hindi na napagkakasya ang kanilang budget sa pamamalengke. Ang kanilang mga kapitbahay, nais na ring magtanim. Napanunutan mi, ma'am, tapno. Iso pa nga digatangan tanakangin natin at natang itan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa mga bagyong naranasan. Handa raw ang kanilang opisina na mabigay ng libreng high-value crop seeds at fertilizers sa mga nais magtanim sa kanilang bakuran. Yung backyard gardening po, ini-encourage namin sa mga individuals para naman may ready sila na kakainin sa pang-araw-araw. So, kung gusto nilang mag-request dito sa amin, punta lang sila dito, then binibigyan po talaga namin sila ng mga mga vegetable seeds. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 610 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. At ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero yung trough ng LPA at ang pinalakas nitong habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may ilang mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon, pati na sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Posible ang malalakas sa ulan, kaya maging handa pa rin sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa kabilang na ang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Mahigit sa 200 kilong bigat na giant blue marlin nahuli ng isang mangingisda sa Magsingal, Ilocos Sur. Silipin yan sa ulat ni Ivy Hernando. Halos nasakop na ng giant blue marlin ang bangkang ito sa sobrang laki. Ilang katao pa ang kinailangang magtulong-tulong para mabuhat ang isda at madala sa pampang ng Barangay Puro Magsingal, Ilocos Sur.
Bumalik na sa laot si Rafi, ang mangingisdang nakahuli sa Blue Marlin. Kwento ng kanyang pinsan, mag-isa raw ni Rafi na nakahuli sa isda gamit ang pamingwit. Hindi na nasukat pero tinatayang 5 hanggang 6 na metro umano ang haba ng isda at higit 200 kilos ang bigat. Bawat hiwa na lang yung ginawa, ma'am. Yung isang hiwa may 70 plus, 80 plus, ganun, kasi hindi kaya ng isang timbangan lang. Swerte kung ituring ng mga mangingisda dahil madalas 70 to 80 kilos lang daw ang nahuhuling Blue Marlin sa layong 20 milya. Ayon sa Fishery Division ng Ilocos Sur Provincial Agriculture Office, swertehan daw talaga lalo na't hindi kumpol ang paglabas ng mga Blue Marlin. Ang tuna kasi nag-i-school sila. Ang Blue Marlin, solitary predator. So, ibig sabihin, mag-isa lang siya na naghahunt ng prey. Hindi rin daw madali ang paghuli sa giant Blue Marlin, lalo pat hook and line lang ang ginamit. Pa-yas-yas or paguyod. So, parang hinihila nila yung hook and line para yung bait, gumagalaw siya. Moving, yun yung habulin ng Blue Marlin. Madalas bare months nakakahuli ng giant Blue Marlin dahil sa paglamig ng temperatura sa dagat. Naibenta umano ang isda sa halagang 170 pesos per kilo. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Paggawa naman ng healthy soya chips, ibabahagi ng ilang kabataan sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Guilt-free snack ba ang hanap mo? Ang paggawa ng soya o tofu chips ang ibabahagi ng ilang kabataan sa Calasiao, Pangasinan na tiyak na healthy na, mayaman pa sa sustansya. Maari rin itong gawing alternatibo sa ibang nakakain na chips. Sa paggawa ng soya o tofu chips, ihanda mga sangkap tulad ng tofu, asin, harina, asukal, itlog at sesame seeds. Maaring gumawa o bumili ng ready-made na tofu. Sa isang kawali, itusta ang sesame seeds. Sa isang bowl, maglagay ng harina, sesame seeds, asukal, tofu, asin at itlog. Haluin hanggang sa maging dough. Hulmahin ng maliliit na hugis diamond ang dough gamit ang kutsilyo or pizza slicer. Painitin ng kawali, saka ilagay ang mantika at i-deep fry ang sliced tofu chips hanggang sa maging golden brown. Maari namang lagyan ng iba't ibang pampalasa para sa flavor ng soya chips. At ready nang kainin ang soya chips. Crunchy! Masam-samit! Sa totoo lang po, ayoko po sa tokwa. Pero nung natikman ko po ang tofu chips, nagustuhan ko po ito. At compare sa regular snacks, mayaman po ito sa sustansya gaya ng protein, calcium at vitamin D. Dahil sa health benefits na dala nito, ay swak po itong pambaon ng mga bata ngayong pasukan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.